Seryosong mukha ni Pearl habang nakatingin sa malaking salamin na nasa harapan niya. Sinusuot niya ang kanyang earrings. Napatigil lang siya nang bumukas ang pintuan. Nakita niya sa salamin si Dren, ang baklang kaibigan. Ayos na ito at mukhang ready nang umalis. Pinadaan nito ang tingin sa kabuuan niya. Tapos ka na ba, girl? Malalate na tayo. Yeah, perfume na lang and I'm done. Hindi talaga ako makapaniwalang tinatakpan mo lang ang tunay na ikaw noon. Girl, you look stunning. Nakakainggit. Nakasimangot nitong sabi sa katumanda sa handa ng pintuan. Umirap siya sa kanakangising umiling. Tiningnan niya ang kabuuan sa salamin. Nakasuot siya ng kulay pulang fitted dress na sumasayad sa sahig. Nakaban ang buhok niya na may sinasadyang hibla ng buhok na iniwan. Naka-bold makeup rin siya. Totoo na sobrang ganda niya. Kung alam lang ng mayor yon noon ay talagang maglalaway ito. Hindi sana mangyayari ang pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Inalis niya ang alaalang yon sa isipan at mabilis na pinaliguan ng perfume ang sarili. Pagkatapos noon ay kinuha na niya ang kanyang purse at sabay na silang lumabas ni Dren sa kanyang mansyon. Papunta sila ngayon sa isang party, selebrasyon ng success ng isang businessman at kilalang kilala niya kung sino ito. Mukhang magugulat si loverboy mo / former mayor. Mukhang magugulat sa grand comeback mo. Natatawang saad ni Dren nang makapasok sila sa kotse nito. Hindi sana niya ito papansinin nang magsalita na naman ng bakla. In love ka pa rin sa kanya hanggang ngayon, no? That you will make him regret everything with you. Hotness! Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Gusto niyang lagyan ng glue ang bibig nito para hindi na ito makapagsalita pa. Naiinis siya. Shut up, Dren. Just focus on driving. Tinatawanan lang siya ng kaibigan na mas lalo niyang kinainis. Pinaandar naman din ito ang kotse palabas ng mansyon. Totoong sinabi ng kaibigan. Ang parting pupuntahan nila ay ang party ng lalaking mahal niya. Gusto niya itong magsisi sa ginawa sa kanya. Kung hindi lang siya nagpapanggap noon para mas mapalapit dito, ay ipapakita niya ang totoong siya. Mukhang maling desisyon yon. Hindi naman nagtagal ay huminto ang kotse ni Dren sa harapan ng mansyon. Nang makalabas ay naglakad na sila papasok. Hawak-hawak niya ang braso nito. Sigurado ka ba sa plano mong to? Baka mag-fail na naman tapos mag-backfire sa'yo. Tapos wala na palang feeling si former mayor. Di, iyak ka na naman. Tanong ni Dren, mukhang nangaasar. Mabilis niya itong binatukan kaya napadaing ang bakla. Tumahimik ka nga, ang dami mong satsat. Alam kong magiging successful ang plano ko. Sus, baka magiging marupok ka lang. Huwag mo nang ituloy. Enjoy na lang natin tong gabing to. Pairap na saad nito kaya mas lalo siyang nainis. Hindi ako magiging marupok. Nung tuluyan silang makapasok sa mansyon ay napatingin sa kanila ang lahat. Malamang late sila. Taas noo si Pearl habang naglalakad. Walang pakialam. Ngunit noong magtama ang tingin niya ng lalaking pakay niya at napahinto siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ni Dren. Madilim ang tingin nito at nangihina siya. Sa pagkakataon na yon ay parang gusto na lang niyang umatras at hindi na ituloy. Mukhang tama nga ang sinasabi niya. Mahinang suminghal si Dren. Sinabi na nga bang kakainin mo rin ang sinasabi mo? Ngunit paano nga ba siya napunta sa sitwasyong gusto niyang pagsisihan ang lalaking mahal sa ginawa nito sa kanya? Paano ba nagsimula ang lahat? Ito ang kwento ng talambuhay ni Pearl Pelpinosas. Good morning, Pilipinas! Malakas na sigaw ni Pearl nang makapasok siya sa classroom nila. Napatingin ang lahat sa kanya at agad ding umiwas ng tingin. Sanay na sa kanya. May nakita pa nga siyang nairita pero wala siyang pakialam. Mas maganda siya sa mga mukhang clown na mga yon. Dren! Malakas at puno ng saya ang boses niya habang tumatakbo sa baklang kaibigan na sobrang sama ng tingin sa kanya. Kahit kailan talaga napakaingay mo. Can you just be quiet for once? Reklamo nito pero mas lalo lang ngumisi si Pearl. I can't. I'm so happy. Let me guess. Nakita mo na naman si Mayor Andre na lumabas sa City Hall.
Bored na hula ni Jocelyn, ang isa niya pang kaibigan. Yes, kaya ang ganda ng araw ko. Kailan pa bago yan, Pearl? Halos araw-araw mong sinisilip si Mayor Andre sa City Hall? Pairap nitong Saad. Well, totoo naman ang sinabi ng kaibigan niya. Araw-araw niyang nakikita si Mayor Andre sa City Hall, kaya araw-araw rin siyang masaya. Kulang na lang ay may special effect na nakapalibot sa kanya sa sobrang saya. Ang mayor ng kanilang bayan ay si Mayor Andre. Simula noong manalo ito at makita niya sa personal ay agad siyang nahulog. Crush na crush niya ito at wala siyang pakialam kung mas matanda ito sa kanya. Tsaka 21 naman na siya habang 25 si Mayor Andre. Isa kasi ito sa pinakabatang naging mayor. 4 years gap lang sila, bagay na bagay. Hindi niya tuloy mapigilang kiligin ulit. Malala ka na talaga, Pearl. You're stalking him. Nakangiwing Saad ni Dren. Hindi ko naman siya sinusundan hanggang bahay niya, no? So it's not creepy. Umirap si Dren. It's still stalking, Pearl. Maybe, oo. Pero sa social media at City Hall ko lang naman siya sinustalk. It's normal. Basta, gustong-gusto ko siya. He's so handsome. Nakita niyang napangiwi ang dalawa. May narinig pa siyang nagbulungan pero wala siyang pakialam. Alam naman na lahat na crush niya si Mayor Dren. Bakit pa kasi isang mayor ang gusto mo? Wala kang pag-asa ron. Why don't you pick one of the guys who likes you? Naghihintay siya sa'yo. Doon, may pag-asa ka pa ron. Suwestyon ni Jocelyn nang makaupo siya sa pagitan ng dalawa. Agad ding sumang-ayon si Dren. Umirap si Pearl. I don't like them, no. They just like me because they want their ego boost. Kasi sikat ako at gusto nilang maging superior kasi pinatulan ko sila. Ew, yuck. Never papatol. Maraming nagkakagusto sa kanya sa school dahil din sikat siya. Hindi maitatangging maladyosa ang ganda niya. Hindi naman talaga niya yon tinatanggi. Kaso hindi niya bet ang mga yon. Mas gusto niya si Mayor Andre. Wala kang ang pag-asa ron. Ano kang mapapansin ka nun? Iritang Saad ni Dren. Ngumisi siya. Oh, believe me. Mapapansin din ako nun. Wait and see. Malakas siyang tumawa na para bang may masama siyang pinaplano. Nagkatinginan ng dalawang kaibigan at iisa lang ang iniisip. Baliw na siya? Puno ang bibig ni Pearl ng chips habang nagsiscroll siya sa internet. Puro yun mukha ni Mayor Andre. Kilig naman siya habang nakatingin sa mukha nito. Parang may kumikiliti na uod sa kanyang tiyan. Ganito ang ginagawa ni Pearl sa tuwing wala na siyang ginagawa. Nag-e-enjoy naman siya lalo na't crush naman niya yon. Halos hindi na nga siya natutulog dahil pinapanood niya ang mga interviews nito. Para na siyang mahihimatay dahil sa lalim at gwapo ng boses nito. Nagtititili pa nga siya sa loob ng kanyang kwarto. Buti na lang talaga ay walang umistorbo sa kanya. Sobrang gwapo mo talaga. Kailan kaya kita mahawakan? Kahit alam kong hindi mo ako kilala, alam kong may in love ka rin sa akin. Sa ganda kong to, imposible na tatanggi ka pa. Ipit siyang napatili nang may bago itong post. Noong pinindot niya ang notification ay nanlaki ang mata niya nang makita ang picture na naka-half body ito. Nakikita niya ang abs nito at sobrang well-trained yummy body. Halos mahimatay na talaga siya. Sobrang pula ng kanyang muka kaya pinapaypayan niyang sarili gamit ang kamay. Diyos ko Lord, bakit niya ba ginagawa ang ganito kahot at yummy na lalaki? Siyempre nagpapasalamat ako. Pero gosh, nakakalaglag panty. I'm gonna faint. Naputol ang pagdadrama at pag-iinarte niya nang makarinig siya ng katok sa pintuan. Agad siyang nataranta at mabilis na sinara ang laptop. Muntik pa nga siyang mahulog sa sahig. Buti na lang ay nabalanse niya ang sarili. Inayos pa ni Pearl ang sarili bago mabilis na binuksan ang pintuan. Ngumiti siya sa katulong na handa na sanang kakatok ulit. Yes? Ay, Ma'am Pearl, nasa baba po sila, madam. Pinapatawag ka po. Sagot nito. Nanlaki ang mata ni Pearl saka mabilis na lumabas ng kwarto. Iniwan doon ang katulong. Tumatakbo siyang bumaba ng hagdanan.
Nakauwi na ang mga magulang niya galing business trip sa London. Siguradong nabili ng mga ito ang mga designer bags na gusto niya. Excited na excited siya. "Mom! Dad!" Tili niya nang makita niya ang dalawa sa living room. Agad ding napatingin ng mga ito sa kanya hanggang sa tuluyan siyang makababa. "Hello, sweetie?" Nakangiting saad ng ina nang yumakap siya rito. How are you, darling? Tanong ng ama nang mayakap din niya ito. "Okay lang po. Though nakakainis si kuya. But I'm good." Nanlaki ang mata ni Pearl nang tinuro ng mga magulang niya ang mga branded na bags. Halos tumili na siya nang makita ang mga pinapangarap niyang mga luxury brand. Halos yakapin na niya mga ito. Nag-request talaga siya noon dahil malapit ng graduation niya. Sa wakas ay matatapos na rin ang paghihirap niya sa school. Makakahinga na siya. Saka hindi rin makakatanggi ang mga magulang niya. Siya ang bunso at babae pa. Binibigay ng mga ito ang gusto niya. Habang nasa ganoong posisyon ay pumasok ang kuya niya. Mukhang kagagaling lang ito sa sariling kumpanya. Dumiretso ito sa mga magulang at nakipag-usap. Hindi na sana niya papansinin yon nang may narinig siyang pamilyar na pangalan. We will go into a birthday party next week, Mom. Birthday ni Mayor Andre at hindi tayo pwedeng mawala ron. He'll be expecting us. Seryosong saad ng kapatid. Nanlaki ang mata ni Pearl. Birthday ni Mayor Andre next week? Agad niyang tinandaan kung anong araw na, pero ganun na lang siya nagulat nang tama ngang sinabi ng kapatid. Next week na ang birthday ng mayor. Gusto niyang sapakin ng sarili dahil nawala yun sa isip niya. Yeah, he's your crush, right? Nakataas ang kilay na tanong ng kapatid. Agad naman itong sinita ng ina. I don't know, Preston. We have a hectic schedule next week. We have a lot of meetings for investors. Saad ng ama. Agad na binitawan ni Pearl ang hawak sa katumakbo pumunta sa harapan ng dalawa. Katabi niya ang kapatid. Nagulat pa ang mga ito sa inakto niya. "No, Dad. Pupunta tayo. Baka hindi yun magustuhan ni Mayor Andre." Kapag kasi hindi makakasamang magulang niya, hindi rin siya pwede kahit nandun pa ang kuya niya. Ano naman ang gagawin niya ron, diba? Halos wala siyang kilala sa matataas na antas. Kahit pa mga anak ng ibang mayayaman. Tanging si Dren at Jocelyn lang ang kaibigan niya. Ayaw rin kasi niyang makipagplastikan. Nagbuntong hininga ang kanyang ina. "We know, sweetie. But we have things to do." "Pero mom, pumunta na tayo. Saka alam kong hihintayin tayo ni Mayor doon. Close kayo, diba? Please." She's right, Mom, Dad. Mayor Andre is expecting us to go there. Tsaka gabi naman ng party, 8 p.m. Makakahabol pa kayo. Tuwang-tuwa si Pearl sa pagsang-ayon ng kapatid. Gusto na niya tuloy itong halikan. Nagkatinginan ang mga magulang. Tila ba'y nag-uusap gamit ang tingin. Ngunit maya-maya ay nagbuntong hiningang ama at pumayag. Halos mapatalon tuloy siya sa tuwa. Hindi nga lang niya pinahalata masyado. Baka akalaing baliw na baliw siya kay Mayor Andre kahit totoo naman. Umakyat na ang kuya niya sa taas kaya sinundan niya ito. "Salamat, kuya." Napahinto ito sa kalumingon sa kanya. Don't thank me. Ginawa ko lang yun para kapag nakita mo si Mayor, marirealize mo na wala kang pag-asa. Nakangangang naiwan si Pearl sa gitna ng hagdanan. Agad ding nagsalubong ang kanyang kilay. Dahil sa sobrang inis sa kapatid, padabog tuloy siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. "Walang pag-asa? Huh? All of you will eat your own words when the time comes." May plano agad na nabuo sa utak si Pearl. Pagka-graduate niya ay gagawa siya ng paraan para mapalapit sa kanya si Mayor Andre. Sisiguraduhin niya yon. Sobrang excited na si Pearl sa sumunod na mga araw. Halos hindi siya mapakali. Kahit next week pa lang ang party ay agad siyang tumawag ng magsusukat sa kanya para sa susuotin nila. Maski design ay namili na siya. Hindi naman nagreklamo ang tatlo, lalo't hinayaan lang siya. Advance rin siyang bumili ng regalo. Binonggahan niya para agad na mapansin ni Mayor. Saka nilagyan niya rin ng love letter. Habang sinusulat niya yon ay para siyang uod sa sobrang likot. Binuhos niya talaga ang efforts niya ron. Nalaman din niyang pupunta pala ang dalawang kaibigan niya kaya mas lalo siyang naging excited.
Buti naman ay para hindi siya maboring doon. Hanggang sa dumating ang araw na kaarawan na nga ng mayor. Maaga pa lang ay agad nang naghahanda si Pearl. Ayaw niyang malate sila dahil nakakahiya yun sa mayor. Noong gabi ay nasa loob pa rin siya ng kanyang kwarto habang sinisigurado na maayos ang kanyang itsura. Ayaw niyang magmukha siyang pangit sa harapan ng kanyang crush. Baka ma-turn off agad dito sa kanya. Nakasuot siya ng kulay pink na fitted dress na sumasayad sa sahig. Kitang-kita ang cleavage niya. Nakalugay ang tuwid na tuwid niyang buhok, saka may light makeup siya. Sobrang gandang-ganda siya sa sarili. Imposibleng hindi ma-inlove sa kanya ang mayor kapag makita siya. First time nilang magkita ngayong gabi dahil noon ay nahihiya siyang makita siya ng mayor. Ngayon ay makapal na ang mukha niya, kaya wala nang atrasan. Malaki ang ngiti ni Pearl nang tuluyan silang makapasok sa malaking mansyon sa malaking hasyenda ng mayor. Ngayon pa lamang siya makakapasok doon at sobrang ganda ng nakikita niya. Marami ng tao habang malamyos ang musika. Nakita niyang may nagkukumpulan at tumatawang nag-uusap. Meron ding lumapit sa kanila para kausapin ang kuya niya at ang mga magulang. Ang iba ay nagugulat na malamang siya ang bunso. Minsan lang kasi siya sumasama sa mga ganoong event. She finds it boring. Inilibot niya ang tingin sa paligid para hanapin si Mayor Andre, pero hindi niya ito makita. Siguro'y hindi pa ito bumababa. Nahagip sa kanyang tingin ang mga kaibigan na kumakaway sa kanya. Nakaupo ang dalawa sa isang table. Agad siyang nagpaalam sa mga magulang para puntahan ang dalawa. Mukhang pinagandaan mo talaga masyadong lahat ngayon, Pearl. Manghang saad ni Dren nang makalapit siya. Mukha nga! Saad naman ni Jocelyn. She flipped her hair. Siyempre, ayokong magbukang pangit kapag nakita ko ni Mayor, no? Wow, just to impress the mayor. Manghang saad ni Dren. Of course! Ilang minuto pa silang nag-uusap doon nang bigla nang tinawag ng MC si Mayor Andre. Lahat sila napalingon sa malaking hagdanan. Parang nakakita ng anghel si Pearl nang makitang bumaba roon si Mayor Andre. Seryosong mukha nito habang nakatingin sa baba. Lumakas ang tibok ng puso niya at parang ito lamang ang nakikita niya. Sobrang gwapo ng lalaki. Halos hindi na siya makahinga ng maayos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang nag-e-exist ang lalaking kagaya ng mayor. Noong tuluyan itong makababa ay nagbigay ito ng konting message. Nagpapasalamat sa lahat ng dumalo. Siya naman ay parang uod sa sobrang kilig. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya ang boses nito sa personal. Ngunit agad na nawala ang ngiti at kilig niya dahil noong matapos ito sa pagsasalita ay may lumapit dito na isang babae. Nakasuot ng kulay itim na dress at malaki ang dibdib. Sobrang sexy. Agad ding hinawakan ni Mayor ang bewang ng babae at nakipagbeso. Nakangiti pa ang mayor habang nakikipag-usap sa babae. Hindi pa nito binibitawan sa pagkakahawak sa bewang. Para tuloy siyang papatay sa sobrang talim ng tingin at paghigpit ng pagkakahawak sa wine glass. Nakakatakot ka namang magselos, te? Marahas siyang napalingon kay Jocelyn na nakamasid sa kanya, ganon din si Dren. Hindi ako nagsiselos. Ay, hindi ba? Pero parang makakapatay ka na sa tingin mo sa dalawa. Mas lalo lang nainis si Pearl sa pangaasar ni Jocelyn. Nakangiti pa ang gaga. I said I'm not jealous. Tama. Bakit naman siya magsiselos? May karapatan ba siya? Hindi nga siya kilala nito. Ano? Tanggap mo na ba na wala ka talagang pag-asa sa mayor? Hindi siya pumapatol sa sobrang bata sa kanya. Natatawang saad ni Dren kaya sinamaan din niya ito ng tingin. Shut up! Isang oras nang nakamasid si Pearl sa mayor at hanggang ngayon ay hindi pa rin humihiwalay ang babae sa kanya. Kanina pa niya ito pinapatay sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung jowa ba ito ng lalaki pero imposible. Walang sinabi ang mayor na may nobyo na ito o asawa sa interviews. Agad na nabuhayan ang loob ni Pearl nang makitang humiwalay na ang babae sa mayor. Nakita niya ang lalaking lumapit sa kanyang kuya at mga magulang. Agad siyang napangisi. Tumayo si Pearl mula sa pagkakaupo kaya napalingon sa kanyang mga kaibigan. Oh,
Saan ka pupunta? Papatay ka na ba? Tanong ni Jocelyn. Girl, alalahanin mo na hindi magiging panig sa'yo if you really kill someone. Saad din ni Dren. Pero hindi yun pinansin ni Pearl sa katiningnan ng dalawa. It's my time to shine, guys. Watch me. Nagsimula na siyang maglakad papalapit sa kanyang pamilya. Taas ang kanyang noo. Confident na confident. Agad naman siyang napansin ng ina at narinig niyang pinakilala siya nito. Agad na tumingin sa kanya si Mayor Andre at nagtamang kanilang tingin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at nakaramdam siya ng panghihina. Ngayon lamang niya tumingin sa kanyang mayor at parang sasabog na siya. Sa wakas at dumapo na rin ang tingin nito sa kanya. Seryosong tingin ng lalaki pero nagbibigay ito ng sandamakmak na kuryente sa kanyang katawan. Dahil nawala siya sa focus ay noong malapit na siya ay naapakan niya ang dulo ng kanyang dress. Nanlaki ang mata niya at agad na sinakop ng kaba. Mabilis siyang natumba sa harapan ng apat. Napadaing si Pearl nang tumama ang tuhod niya sa sahig. Tumama rin ang noo niya sa matigas na bagay. Nakapikit siya at nakahawak sa kung ano. May narinig siyang mahinang mura pero hindi niya pinansin. Gusto niyang maiyak sa sobrang sakit. Feeling din niya ay nabali ang kanyang paa dahil sa suot na mahabang heels. Oh my gosh! Rinig niyang singhap ng ina. Kumunot ang noo ni Pearl nang mapansing na tahimik ang lahat. Tanging tunog ng malamyos ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang minulat ang tingin ngunit gano'n na lamang siya nagtaka nang makitang bumungad sa kanyang isang maumbok na bagay. Doon niya na-realize na nakahawak siya sa slacks ng kung sino at nakaharap siya sa pagkalalaki nito. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin. Nanlaki ang mata ni Pearl at napasinghap nang makitang lalaking matalim ang tingin sa kanya. Parang gusto na niyang lamunin siya ng lupa. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon ay walang iba kung hindi si Mayor Andre. At kitang-kita ng lahat ang nangyari. Isang malakas na halakhak ang bumalot sa loob ng kwarto ni Pearl. Kasama niya si Dren at Jocelyn dahil wala silang pasok ngayon. Sinamaan niya ng tingin si Dren at tinapunan ng unan. Manahimik ka nga! Umilag ang bakla at patuloy sa pagtawa. Bakit nako titigil? What happened last night were so embarrassing. May pasabi-sabi ka pang wait and see. Ay gusto mo lang palang mag-dive papunta sa Junjun ni Mayor. Hindi mo man lang pinigilan ang sarili mo. Mas lalo siyang naiyak at nainis. Hindi na nga siya lumabas ng kwarto para walang kumausap sa kanya sa nangyari. Tapos nandito lang ang dalawa para asarin siya. Hiyang-hiya na rin siya sa totoo lang. Sobrang bilis ng pangyayari kagabi. Dahil noong makatayo siya ay mabilis siyang tumakbo, palabas ng mansyon. Hindi na siya bumalik pa at nagpahatid sa driver papauwi. Ni hindi na nga siya kinakausap ng mga magulang at kapatid kaninang umaga. Alam niyang magiging issue yon at nakakahiya. Hindi ganoon ang gusto niyang mangyari sa first encounter nilang dalawa. Ang pangit-pangit na tuloy ng impresyon niya sa lalaki. Huwag mo na nga siyang asarin lalo, Dren. Nahiya na tong kaibigan natin. Suway ni Jocelyn. Pinigilan ni Dren ang sariling tumawa lalo at tumikim. O ano? Hindi na maganda ang impression ni Mayor sa'yo? Wala ka na talagang pag-asa? Mas lalong naiyak si Pearl at binaon ang mukha sa unan. Hindi na niya alam ang gagawin. Alam niyang kakalat din yon sa buong school nila. Hindi niya tuloy alam kung papasok pa siya o ano. Hindi ko na alam. Humahalakhak si Dren. Change crush na lang, te! Tinanggal niya ang unan sa mukha at masamang tumingin kay Dren. Tinapunan niya ulit ito ng unan. Umalis na nga kayo rito. Bakit ba kayo nandito? Gusto ko mapag-isa. Hinila lang ang dalawa palabas ng kwarto niya at malakas niyang sinara ang pintuan. Narinig niyang kumatok pa si Jocelyn habang si Dren ay tumatawa pa rin. Tuwang-tuwa ang bakla. Sana hindi na ito magkajowa. Padabog siyang bumalik sa kama at kinuha ang laptop niya. Tiningnan niya ang internet. Ngunit halos maiyak na siya nang may kumalat na picture niya kagabi. Gusto na niyang magwala. Simula nga sa gabing yon ay hindi niya pinapansin ang mga tawanan at asarang naririnig niya sa tuwing pupunta siya sa school. Siyempre ay lumalaban din para sa kanya. Wala naman siyang pakialam doon. Ang pakialam lang niya ay si Mayor. Sa mga araw na lumipas ay piniling hindi na muna makita si Andre dahil hindi niya pa kaya.
Nag-focus siya sa kanyang school hanggang sa makagraduate siya ng tuluyan sa college. Sobrang saya ni Pearl dahil una ay nakawala na siya sa paghihirap sa school at pangalawa ay matutuloy na niya matagal niyang pinaplano. Girl! Nailayo ni Pearl ang cellphone sa tenga dahil sa malakas na sigaw ni Jocelyn nang sagutin niya ang tawag. Ano ba naman yan, Jocelyn? Ang aga mong nambubulabog. Ang sarap na sana ng tulog niya pero nagising siya dahil sa walang tigil sa pagtawag si Jocelyn sa cellphone niya. Girl, may balita ako! Saad nito nang malapit niya ulit ang cellphone sa tenga. What is it? Nalaman ko nag-hire na naman ng secretary si Mayor Andre sa kanyang kumpanya. Sagot nito na ikinakunot noon niya. What? Na naman? Oo, dahil doon nilalandi siya ng mga yun. Kaya chance mo na to. Naghahanap siya ng pangit na secretary. Gusto mo palapit sa kanya, diba? Saad ni Jocelyn. Nabuhay ang diwa niya at napaupo sa kama. What do you mean? Girl, I'm pretty. Tumawa ito. I know. But magagawan mo naman yan ng paraan, diba? You can make yourself ugly. Yeah. But why are you doing this exactly? Akala ko ba hindi kayo suportado sa akin? Why the change of heart? Natawa ulit ang kaibigan. Duh! Hindi ibig sabihin na inaasar ka namin ay hindi na kami suportado, no? Tsaka naaawa lang ako sa'yo dahil mukhang hindi mo pa alam kung anong gagawin. Tsaka oras na rin na magtrabaho ka, no? Napairap si Pearl. Fine, I'll do it. For my mayor. Narinig niyang parang nasusuka ito pero tinawanan lang niya bago pinatay ang tawag. Agad na pumasok sa isipan ni Pearl ang magpanggap bilang pangit. Kung ayaw nito ng malandi, gagawin niya. Hindi naman talaga siya malandi slight lang. Tinulungan siyang mag-apply ni Jocelyn sa kumpanya ng lalaki. Natawa pa nga ito nang makitang itsura niya. Ang pangit niya talagang tingnan. Nakamahabang skirt, kulot na wig, thick glasses, nagpa-braces pa siya at naglagay ng face pimples. Hindi malalaman ng mga kakilala niya na siya yon. Hindi na siya makilala. Maraming nakangiwing nakatingin sa kanya lalo na yung mga magagandang mag-a-apply ng trabaho. Hindi nang alam ni Pearl kung trabaho ba talagang pinunta niya o magbabar. Palihim na lang siyang napairap. Seryoso si Andre habang nagpipirma ng papeles sa loob ng kanyang opisina sa kanyang mansyon. Hating gabi na pero ayaw niya pang magpahinga. Marami pa siyang tatapusin. Hindi na yon bago sa kanya. Minsan nga ay hindi na siya natutulog. May kumatok sa kanyang pintuan. Agad niya itong pinapasok. Si Ronald yon, kaibigan at butler niya. May dala itong mga papeles. Sir, nandito na yung mga resume sa mga nag-a-apply ng sekretary mo kanina. Lahat ng to'y aprobado sa mga interviews. Mamili ka na lang daw kung sino. Saad nito. Tumigil siya sa ginagawa sa kapinalapag ang mga yon sa mesa. Agad niyang tiningnan isa-isa. Ngunit halos malukot ang mukha niya nang makitang halos magaganda ang nakikita niya. Sinabi niyang ayaw niya sa mga ganoon dahil sa dulo ay gusto lang siyang maikama. Masyado siyang busy para gawin yon at gusto niya kapag trabaho ay trabaho lang. Masyado siyang focus sa mga ginagawa niya at naiirita siya kapag nagcha-chancing yung mga dating sekretarya niya. Ngunit napahinto si Andre sa huling resume. Ito lamang ang kaisa-isang pangit na nakita niya. Medyo pamilyar ito sa kanya pero imposibleng nakita na niya ito noon. Agad niyang ibinigay kay Ronald ang papel. Siya ang i-hire nila bilang sekretary ko. I don't want any questions from them. Agad yung kinuha ni Ronald sa katinitigan ang picture ng babae. Sigurado ka ba rito, boss? Hindi mo to type. Yeah, sigurado ko. Ayoko ng sekretarya na sinusubukan akong i-distract. Tumango ito. Yes, boss. Napasigaw si Pearl nang matapos ang isang tawag. Agad niyang tinawagan si Jocelyn at binalitang nangyari. Natanggap siya sa trabaho. Magiging sekretary na siya ng lalaking crush niya. Sobrang saya niya. Hindi na siya makapaghintay pa. Wait! You're telling me that you look like this kasi nagpapanggap kang pangit para lang maging secretary ni Mayor Andre?
Hindi makapaniwalang sigaw ni Dren sa kanya. Nasa loob sila ng kotse niya at nakaparada na ito sa labas ng malaking kumpanya ni Mayor Andre. Ito ang naghatid sa kanya roon. Pero nagtataka pa ito sa itsura niya dahil wala itong alam sa plano niya. Kaya ganun na lamang ang reaksyon ng bakla. Yeah, okay 'di ba? Magiging close ko si Mayor. Makakasama ko na siya araw-araw. Alam ko namang maganda ka pero ang bobo mo. Diyos ko, magbabackfire niyang ginagawa mo. Dismayadong saad nito. Tinawanan lang niya ang kaibigan at lumabas na sa kotse. Tiningnan niya ang napakalaking building na nasa harapan niya ngayon. Mayor Andre, here I come. Kailangan din niyang magpanggap na hindi niya ito gusto. Easy. Isang katok ang narinig ni Andre sa glass door ng opisina niya sa kumpanya. Sumilip roon si Ronald. Sir, nandito na po ang bago niyong sekretarya. Anunsyo nito. Iniwas niya ang tingin saka nagpatuloy sa binabasa. Let her in. Bumukas ang pintuan at nakarinig siya ng tunog ng sapatos. Huminto yun malapit sa kanya. Good morning, Sir Mayor. Agad na napaangat ang tingin si Andre. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya nang marinig ang boses na yon. Bumungad sa kanya ang babaeng nakita niya sa resume, ang bago niyang sekretarya. Kumunot ang noo niya dahil may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag sa babae. Hindi niya alam kung ano. Pangit ito pero imposibleng magugustuhan niya. Tiningnan niya pa ito mula ulo hanggang paa. Okay lang po ba kayo, sir? Umayo siya ng upo saka iniwas ang tingin. Umubo pa siya dahil hindi niya namalayang nakatitig na pala siya rito. Gusto tuloy niyang sapukin ng sarili pero agad din niya itong binalingan ng tingin. What's your name? Ngumiti ito kaya mas lalo siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag. I'm Pia Agoncillo po. Mukha itong walang gusto sa kanya at mukhang trabaho lamang ang pinunta. Mas maganda itong maging secretary. Okay, Miss Pia. Tanungin mo ang butler ko sa mga dapat o hindi dapat gawin. After that, you can start your work. Get out. Tumango ang babae sa kanya, bahagyang yumuko. Maraming salamat po. Tumalikod ang babae at naglakad palabas ng pintuan. Sa hindi malamang dahilan ay sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalabas. At noong ma-realize ang ginawa niya ay hinilot niya ang sentido. Ano bang nangyayari sa kanya? Naakit ba siya sa pangit na yon? Pero bakit? Hindi niya yon type. Siguro naninibago lang siya sa itsura nito dahil napapalibutan siya ng mga magagandang babae. Tama, naninibago lamang siya. Ipit na tili ang pinakawalan ni Pearl sa loob ng CR nang masiguradong walang tao roon. Nagtatalon siya sa sobrang kilig. Halos mahimatay na nga siya. Hindi siya makapaniwalang nakausap niya si Andre kanina. Muntik na siyang mawala sa katinuan noong tumitig ang lalaki sa kanya. Buti na lang talaga ay napigilan niya ang sarili. Naaalala niyang nagpapanggap pala siya. Sobrang gwapo nito at nakakabaliw, lalo na noong seryosong mukha nito sa trabaho. Feeling niya nalaglag ang panty niya. This is the start, Mayor Andre. Mafo-fall ka rin sa akin. Good morning, sir. Napangiwi si Andre nang makarating siya sa table ng kanyang sekretary ay nakita niyang pangit nitong muka. Manang itong manamit at ni hindi man lang nag-ayos kahit konti. Hindi pa rin talaga siya nasasanay sa itsura ng sekretarya niya kahit isang linggo nang nakaraan. Mas lalo yatang lumala ang nararamdaman niyang pandidiri sa sarili sa tuwing nahuhuli niya ang sariling nakatitig dito. Diyos ko, naaakit siya sa pangit at hindi niya alam kung bakit. Good morning. Dumiretso si Andre papasok ng kanyang opisina. Agad namang sumunod ang babae sa kanya. Sir, meron kang meeting with an investor this 10 a.m. sa isang 5-star restaurant. Anunsyo nito habang hinuhubad niya ang coat. Niligay niya yon sa likuran ng kanyang swivel chair sa katiningnan ng babae. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Yun lang ba? Agad itong natauhan at sinabi lahat ng schedules niya ngayong araw. Habang umupo siya ay palihim na tumaas ang gilid ng kanyang labi. Hindi niya alam pero natutuwa siya nang mahuli itong nakatitig. Nababaliw na yata siya. Iyon na lahat, sir. Inangat niya ang tingin dito. Okay, call me when it's already time. Okay, sir.
Mabilis itong tumalikod at akmang maglalakad na nang pinigilan niya ito. Tumingin din naman agad ito sa kanya. Yes, sir. Can you make me coffee? Ngumiti siya. Can you make me coffee? Agad itong tumango sa mabilis na naglakad palabas ng pintuan. Sumandal siya sa upuan at nakangising nakasunod ang tingin doon. Hindi niya alam pero natutuwa siya mga aksyong ginagawa nito. He finds it cute. Ngunit agad siyang natauhan at umayos ng upo. Yun ang nga bang sinasabi niyang ngumingiti na lang siya bigla dahil sa babae at bigla-bigla na lang siyang nakatulala. Hindi na niya talaga nagugustuhan ang nangyayari sa kanya. Hindi niya pwedeng magustuhan ang pangit na yon. Hindi niya ito type. Pagkalipas ng 2 buwan ay hindi pa rin magets ni Andre kung bakit naaakit siya kay Pia. Oo, nagpatuloy yon ng buong 1 buwan at mas lumalim pa. Sinubukan niyang mag-bar at makipaghalikan sa magagandang babae. Babaeng type niya. Pero sa tuwing hinahalikan niya ang mga yon ay pumapasok sa isipan niya si Pia. Kaya ang resulta ay natitigil niya. Gusto niyang maiyak at sigawan ng sarili na hindi dapat niya yon mararamdaman lalo pat hindi nga niya type si Pia. Hindi siya dapat makaramdam ng atraksyon dito. Dapat ay mandiri siya. Pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Napag-isipan niyang tanggalin ito sa trabaho at maghanap ng iba. Pero bakit? Isang maayos at hardworking na sekretary si Pia. Lahat naging madali sa kanya dahil sa babae. Hindi gaya sa mga past secretaries niya. Mabait ito at hindi masakit sa ulo. Ni hindi nga siya nilalandi nito at focus lamang sa trabaho. Kaso nga lang minsan ay napapansin niya itong nakatitig lang sa kanya pero hindi niya yon binigyan ng mali siya. Baka malalim lang ang iniisip ng babae at saktong sa kanya nakatulala. Pero siya, lantaran ng kanyang pagtitig sa babae. Napapansin na nga yon ng kanyang butler at sinubukan siyang tanungin pero sinugot lang niya na nandidiri siya at hindi niya type ang babae. Pero sa totoo lang ay hindi na niya alam sa sarili. Parang hindi na niya kilala ang sarili. Naputo lang malalim na pag-iisip ni Andre nang biglang bumukas ang glass door. Nagsalubong agad ang kanyang noo nang makitang isa sa mga kaibigan niya, si Lord. Nakangisi ito, mukhang masayang-masayang araw habang siya ay stress na stress sa sarili. What are you doing here? Grabe ka naman bro. Minsan na nga lang kitang binibisita, ganyan ka pa. Nakangising saad nito sa kababagsak na umupo sa sofa niya. I don't need you to visit me. Get out, I'm busy. Pinalik niya ulit ang tingin sa mga papeles na hindi pa pala niya napirmahan. Mas lalo tuloy kumunot ang noon niya dahil sobrang distracted siya talaga sa sariling pag-iisip. Grabe ka talaga. Parang hindi ka naman busy pagkapasok ko. Saad nito. Tumigil si Andre sa pagbabasa at masama itong tiningnan. What do you really need, Lord? Hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan. Umayos ito ng upo sa katumingin sa kanya. May nasagap kasi akong balita tungkol sa'yo. Maliban sa isang babae na lumuhod sa'yo sa birthday party mo. Mas lalong tumalim ang tingin ni Andre sa kaibigan. Naaalala na naman niya ang pangyayaring yon. Isa yon sa mga desperadang mga babaeng gusto lang siyang maikama. Kinakalimutan na niya yon kahit pa naging issue ito 2 buwan nang nakakaraan. What is it? Tumayo si Lord saka naglakad papalapit sa kanyang table. Nakangisi ito na parabang may masamang plano sa kanya. I heard from Ronald that you're interested on your secretary. Pero mas malala pa, isang pangit. Not your type. Kaya na-curious ako kung sino tong secretary mo at kung ano itsura. Napapikit siya ng mariin dahil hindi niya inaasahang sasabihin niyo ni Ronald. At mali-mali pa, he's not interested in his secretary. Never. I'm not interested on her. Naputol ang ibang sasabihin niya nang biglang bumukas ang pintuan. Sabay silang napalingon sa babaeng kakapasok lang. Nakatingin ito sa iPad. Sir, I want to remind you that you have a conference meeting on exactly 3 p.m. and also contract signing at Divine Restaurant on 6 p.m. Hey there! Saad ni Lord na nakatayo ng maayos. Sinamaan niya ito ng tingin. Kumunot ang noo ni Pearl at inangat ang tingin. Unang dumapo ang tingin nito sa lalaki kaya nakaramdam agad siya ng inis. Oh, I'm sorry po. Hindi ko alam na may bisita pala kayo, sir. It's alright, Pia. You may leave now.
Hindi ito nakagalaw agad at nanatiling nakatitig kay Lord para natuloy siyang sasabog sa sobrang inis. Naglakad ang kaibigan papalapit sa babae na ikinaalerto niya. Nilahad nito ang kamay. "Hi, I'm Lord. You are?" Akmang sasagot si Pia nang maunahan niya ito. "Pia, I said leave now." Napaigtad ang babae at gulat na napatingin sa kanya. Nakita yata nito ang talim ng kanyang tingin kaya agad itong yumuko. Sorry sir." Mabilis na tumalikod ang babae saka lumabas. Napapikit siya ng mariin para pakalmahin ang sarili. Sobrang inis na siya at hindi niya alam kung bakit. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Lord kaya masama niya ulit itong tiningnan. Pero nginisihan lang siya ng kaibigan, tuwang-tuwa sa nasaksihan. "Totoo nga ang sinabi mo. You're not interested on your secretary. Dahil hulog ka na." Matatawang saad nito. "What are you talking about, Lord? You're crazy. Pinapabalik ko lang siya sa trabaho." Ngumisi ito lalo. "Too defensive. You know what? Just get out. Hindi mo rin naman ako papakinggan. I will not waste time on explaining. Get out." Natawa ulit ang kaibigan. "Okay, but good luck. Mukhang mapapasubo ka." Kinuha niyang maliit na picture frame sa table niya at akmang ibabato yun sa kaibigan nang kumaripas ito ng takbo palabas. Nagbuntong hininga na lamang siya, padabog na nilagay ulit ang hawak. Iritadong tinatali ni Pearl ang kanyang tuwid na buhok. Nasa stockroom siya at nililinisan ang sarili. Paano ba naman kasi natapunan siya ng balding tubig ng panggamit sa mop? Hindi raw yun sinasadya ng babaeng gumawa pero alam niyang sadya yun. Nakapagbihis na siya at nakapaghilamos. Niliguan nga niyang buhok. Agad din siyang tumungo sa stockroom kasi ayaw niyang may makakita sa totoo niyang muka. Buti na lang talaga ay may dala siyang extra na gamit in case na emergency. Basa na ang kulot niyang wig kaya yung extra ang gagamitin niya. Niligay niya ang salamin sa may lagay ng mga stocks na wala pang laman. Pinupunasan na niya ang mukha niya ng wipes dahil feeling niya hindi pa rin nawawala ang dumi roon. Diretso ba naman sa mukha niya? Palibasa, mga inggit. Kung hindi lang talaga ako nagpapanggap, kinalbo ko na sana siya. Hintayin niya lang babawi ako. Puwisit. Iritang saad ni Pearl. Ngunit habang nagpupunas siya ng muka, ay biglang bumukas ang stockroom. Dahil palapit siya roon, ay agad niya itong nalingon. Para siyang binuhusan ulit ng malamig na tubig nang makita ang kaibigan ni Mayor Andre, si Lord. Gulat din itong nakatingin sa kanya bago tumingin sa mga gamit na nagkalat sa sahig. Maski wig at basang damit niya ay nandoon. Agad na kumunot ang noon ng lalaki. Siya naman ay napalunok. Patay. Nahuli siya. Sir Lord? Anong gagawin niya? Tatakbo? Sisigaw? Magtatago? Pero anong itatago niya? Nakita na nitong totoong siya. Parang nagsisisi tuloy siya na sa stockroom siya nag-ayos. Akala niya talaga kasi na walang pupunta roon. Inangat nitong tingin sa kanya. Hinahanap kita at may nagturo na nandito ka. Napalunok siya. Sorry po. Hindi ko po alam na hinahanap niyo ako. Natahimik ito saglit at nakatitig lang sa mukha niya. Iniwas ni Pearl ang tingin at mabilis na niligpit ang mga gamit. Agad niyang sinuot ang wig na hindi pa siya nagsisimulang mag-ayos sa mukha. Why are you panicking all of a sudden? Hindi ko pa tapos mag-ayos. Someone might see you looking like that. Napatigil siya at napatingin kay Lord. Nakahalupkip-kip na ito at nakasara na ang pintuan. Kasi... So, you're pretending all along, Miss Pia. Or should I say, Miss Pearl Perez. Napalunok siya sa sinabi nito. Kilala mo ko? Tumaas ang kilay ng lalaki. Sinong hindi makakakilala sa'yo? You're the youngest daughter of Mr. and Mrs. Perez. At hindi ko makakalimutan ang mukha ng babaeng lumuhod sa harapan ni Andre sa birthday niya. Mas lalo siyang kinabahan. Kinakabahan siya na baka sabihin nito kay Andre ang totoong siya. Hindi pa siya handa. Lalo pat sa tingin niya ay ayaw siyang makita nito dahil sa nangyari 2 buwan ang nakaraan.
Please, don't tell him about this. Tumaas ang gilid ng labi ni Lord. What made you think that I will follow what you said? I'm Andre's friend at ayoko nang manloloko. Napakagat sa labi si Pearl at naiiyak na. Madami nang pinaghirapan niya para makita si Andre araw-araw. Tapos isang maling galaw lang niya ay masasayang yun lahat. Pinaghirapan niyang matutunan lahat ng gawain ng isang sekretary kahit hindi pa niya yon ginagawa sa bahay nila dahil buhay prinsesa siya. Tiniis niya lahat. Hindi pa siya handa na malaman ni Andre. Gusto niya pang mas mapalapit lalo sa lalaki. Please? Pagmamakaawa niya. Lumiit ang mata ni Lord saka tinitigan siya ng ilang segundo. Ngunit maya-maya ay tumalikod ito tinawakan ng doorknob. Agad na nataranta si Pearl at mabilis na lumapit sa lalaki. Pinigilan niyang braso nito. Napahinto nga si Lord at taas kilay tumingin sa kanya. Huwag mong sasabihin please. Hindi mo alam kung gaano ko naghirap para rito. Sinubukan nitong bawiin ang braso pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakakapit. Maya-maya pa'y wala itong nagawa kung hindi bumuntong hininga. Fine. Magayos ka na at hihintayin kita sa cafeteria. I want you to explain to me everything. Saad nito. Mabilis itong pinihit ang pintuan kaya nabitawan niya ang lalaki. Mabilis din itong lumabas kaya walang nagawa si Pearl kung hindi magpatuloy sa pag-aayos. Mukhang mapapasabi siya ng totoo. So you're telling me you're doing this because you like him? Hindi makapaniwalang tanong ni Lord habang nakaupo sila sa cafeteria. Para bang isa siyang baliw sa paningin nito. Nampakagat siya sa labi sa katumango. Sinabi niya lahat-lahat ang dahilan kung bakit siya nandoon. Sa totoo nga ay hindi naman na siya dapat magtatrabaho dahil may nakalaan na para sa future niya. Pero yun nga, gusto niyang mapalapit kay Andre. Malakas na humahalakhak ang lalaki kaya agad niya itong sinita dahil may mga tao pa rin sa cafeteria. Buti nga ay agad din itong tumahimik pero may bakas pa rin ang tuwa sa muka. Kaya please, huwag mong sabihin sa kanyang totoo. Sasabihin ko naman if he will like me. But it will take a lot of effort to make him like me. What makes you think that he doesn't like you? Tanong nito. Kumunot ang noo ni Pearl. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ayaw niya sa akin bilang Pearl? You know what happened? What if he likes you as Pia? Tanong ulit ni Lord kaya mas lalong kumunot ang noo niya. Oh please. Pia is ugly. He can't like her. Ngumisi ulit ang lalaki. Believe me, he likes you. And I'm gonna prove it to you. Kumunot ang noo ni Andre nang biglang sumulpot na naman kinabukasan si Lord sa opisina niya. Ang pinagtataka lang niya ay may dala-dala itong bulaklak. What are you doing here? And what's up with the flowers? Ngumiti ang kaibigan sa kanya. Uy pare, where's your secretary? Kanina ko pa siya hinahanap Agad na nagtaka si Andre. May inutos ako sa labas. Why? Are those for her? Yeah, this is for her. Nakangiting sagot nito sa katinitigan ng bouquet ng bulaklak. Bakit? Lumapit ang kaibigan sa kanya. You know what, Andre? May narealize ako When I saw Pia, I felt something. Attraction. And that I realized I like her. What? Parang may kung anong bumagsak sa kanya. Nakaramdam agad siya ng gulat, kaba at takot. At hindi niya alam kung bakit. Yeah, and since you're not interested in her, pwede ko siyang ligawan. You know what? Liligawan ko siya. Siguradong saad nito. Doon ay nakaramdam si Andre ng urge na suntukin ng kaibigan. Naikuyom niya ng mariin ng kamao. Gusto niyang gilitan ng ulo ang lalaking kaharap. Hindi pwede. Hindi nito pwedeng ligawan si Pia dahil hindi ito ang tipo ng kaibigan. At mas lalong hindi nito pwedeng ligawan ng babae dahil ayaw niya. Naiinis siya. Ayaw niyang may manliligaw si Pia. Akmang magsasalita siya nang bumukas ang glass door. Sabay silang napalingon kay Pia, nakakapasok lang. Nagtataka itong nakatingin kay Lord na may hawak-hawak na paper bag ng iced coffee na pinapabili niya. Naglakad ito palapit sa kanya at nilapag ang paper bag sa lamesa niya.
Agad namang lumukod kay Andre ang takot sa buong katawan ni Andre, lalo na nung tinawag ni Lord si Pia. Sinamaan niya ito ng tingin nang lumapit pa ang gago. Nagulat si Pia nang sabihin ni Lord na ang dalang bulaklak ay para rito. Sa akin? Nakangiting tumango si Lord. For you, beautiful. Lumingon ang babae sa kanya kaya sinamaan din niya ito ng tingin. Pero iniwas lang nito yon sa katinanggap ang bulaklak. Mas lalo siyang nainis. Parang gusto niya sumigaw at magwala. At nung sabihin ni Lord na maliligaw ito sa babae, ay doon na napigtas ang pagpipigil niya. Lalo na nung hindi makasagot ang babae sa gulat. Malakas na hinampas ni Andre ang lamesa sa katumayo. Gulat namang napatingin sa kanya ang dalawa. Kung maglalandian kayo, wag sa harapan ko. Nakakaistorbo kayo sa ginagawa ko. Agad na napaatras si Pia sa kayumuko. Sorry sir. Ngunit ngumisi lang si Lord, tila natutuwa sa reaksyon niya. Okay bro, we'll be outside. Lumapit ito sa babae sa kainakbayan. Let's go sweetheart. Hindi agad nakapag-react si Pia nang hilahin na ito ni Lord. Ngunit mas lalo lamang nagwawala ang kalooban ni Andre dahil sa nakikita. Lord. Huminto ang dalawa sa kalumingon sa kanya. Bakit? Hindi ko pinapayagan na ligawan mo si Pia. She's my secretary. She should focus on her job. Tumaas ulit ang gilid ng labi ni Lord. Bakit? Biglang ikaw ang magdidesisyon yan. You can focus on her job while I'm courting her. Bigla ka yatang naging strict. Hindi ka naman ganyan. Hindi agad siya makasagot dahil tamang sinambit ng kaibigan. Hindi nga niya pinagbabawalan kung sinong empleyado niya na magjowa. Sa totoo nga ay wala siyang pakialam. Pero bakit biglang nagbago? Nang tuluyang makalabas ang dalawa ay pabagsak siyang umupo sa swivel chair. Kinulot niya ang kanyang sentido. Gulong-gulo na siya sa kanyang ginagawa. Gusto na ba talaga niya si Pia? May gusto na siya sa babaeng pangit? Alam niyang nagsiselo siya. Ayaw niyang may lumalapit dito na lalaki. Mukhang nababaliw na talaga siya. Sa mga sumunod na mga araw ay mas lalong naging wala sa mood si Andre dahil palaging nandun si Lord para kulitin at landiin si Pia. Ang babae naman ay hindi man lang ito pinigilan. Gusto niyang suntukin si Lord pero para sa anong rason? Hindi sa kanya ang babae. Wala siyang karapatan. At nung panahon na hindi na niya mapigilan ang selos ay agad niyang hinila ang babae papasok sa stockroom. Sinundan niya kasi ito matapos itong makipag-date kay Lord sa isang coffee shop sa lunch. Nagulat naman ang babae sa ginawa niya. Nang tuluyang makapasok sa stockroom ay malakas niyang sinara ang pintuan. Sinandal niya ang babae roon at kinulong sa magkabilang kamay. Sir, ano pong ginagawa niyo? Puno ng kaba ang boses ni Pia. Sobrang lapit ng kanilang muka at naaamoy niya ang mabangong hininga nito. Damn it. I really don't like you with my friend. Madiin at may bahid na inis na sabi ni Andre. Nagulat si Pia roon. Sir? Are you interested in him? Sir, hindi. Then why were you entertaining him? Masaya ka kapag kasama siya. You like him, don't you? Lumakas na ang boses ni Andre. Hindi na niya napipigilan ang sariling nararamdaman. Ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi ko po gusto si Sir Lord. Mabait lang po siya kaya pumapayag. Huwag ka nang pumayag pa. Mas lalong naguluhan ang mukha ni Pia. Bakit? Bawal po ba akong pumayag? Oo. Hindi ka pwedeng lumalapit sa kanya at sa iba pang lalaki. Bumakas ang gulat sa mukha ni Pia at napanganga. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Lumayo tuloy siya at tumalikod. Sinabunutan niya pa ang sarili. Damn it. I really can't handle this anymore. Sinubukan niyang kumalma. Baka mas lalong mabigla ang babae pero ang hirap. Ngayon lamang niya nararamdaman ang ganoong katinding selos. Sir, are you jealous? Napatigil si Andre sa tanong ni Pia. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at marahang bumaling sa babae na nakakagat-labing nakatingin sa kanya. Nagbuntong hininga siya sa kahumarap dito. Pia, if you like Lord, I will not interfere.
Ayokong pigilan ng, I said I don't like him. you don't need to lie to me. Sinabing hindi ko siya gusto, sir. Hindi ko siya gusto kasi ikaw ang gusto ko. Malakas na anas ni Pia na pareho nilang ikinahinto. Napatakip sa bibig ang babae at malalaki ang matang nakatingin sa kanya. Si Andre naman ay tulala lang at gulat na nakatingin dito. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso na para bang sasabog. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir? Doon na natauhan si Andre at hindi na napigilan pa ang sarili. Tinulak niya ang babae pasandal sa pintuan ulit. Akmang magsasalita ito, ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Napatigil ang babae sa sobrang gulat, ngunit hindi siya huminto. Mas pinalaliman niya pa ang halik na yon hanggang sa unti-unting tumugon ang babae. Hanggang sa pareho silang sabik na naghalikan sa loob ng stockroom. Tumagal yon ng ilang minuto. Kung hindi lang naghabol ang hininga ni Pia, ay hindi niya titigilan ang labi nito. Sabik na sabik siya at gusto pa niyang halikan ang malambot na labi nito. Nababaliw na siya. I like you too, Pia. At ang ina, nagsiselos ako. I don't want you to get near any guy, lalo na sa kaibigan ko. Kita ang gulat sa mukha ng babae. You like me? Tumango siya. Nagulat siya nang bigla nitong hilahin ang batok niya saka sinunggaban siya ng halik. Pero agad siyang nakabawi at mas lalong hinapit ang katawan nito papunta sa kanya. Mukhang wala na siyang magagawa sa nararamdaman. Tuluyan siyang nabaliw sa babae. Simula sa araw na yon ay naging sila ni Pia. Gusto pa sana ni Andre na ligawan ng babae pero mas gusto nitong sila na agad. Saka gusto rin naman siya nito kaya hindi na kailangan daw gawin yon. Sobrang saya ni Andre dahil hindi siya makapaniwalang ang babaeng aakalain niyang hindi niya magugustuhan ay nobya na niya. Halos hindi na mawala ang ngiti niya kahit nasa bahay na siya. Iniisip niya palagi ang lalaki at natanggap na niyang nababaliw na siya. Gustong-gusto naman niya. Ngunit ang kairitahan niya ay hindi pa rin tumigil si Lord sa panliligaw kuno kay Pia kahit sinabi niyang nobya na niya ito. Hindi naniniwala ang lalaki at sinabing nagsisinungaling siya. Hindi raw niya ito gusto at sinusubukan lang daw niyang kaibigan. Kahit na rin sinabi ng babae, sinabing baka raw tinakot niya si Pia. Siyempre nagalit siya. Gustong-gusto niya itong suntukin pero pinigilan niya ang sarili. Hahanap siya ng paraan para mapatunayang sila ng dalawa ni Pia. Sakto namang may family dinner sila sa mansyon ng mga magulang. Since pinsan din niya si Lord sa father's side ay imbitado ito. Dadalhin niya si Pia sa mansyon at ipapakilala ito bilang nobya. At yun nga ang ginawa niya. Pinakilala niya ang babae sa buong pamilya at lahat ng mga yon ay nagulat. Maski si Lord. Akala siguro nito ay nagbibiro siya pero hindi. Mahal niya ang babae. Akala ni Andre ay tatanggapin ito ng mga magulang pero nagulat siya nang kausapin siya ng ina ng silang dalawa lang. Tinanong nito kung anong trip niya, kung bakit isang pangit ang jowa niya. Kung nagbibiro lang ba raw siya kasi hindi yon ang tipo niyang babae. Mga pangit. Sinabi niya na gusto niya ang babae at wala siyang pakialam kung anong itsura nito. Na-realize niya kasi na hindi basihan ng itsura sa pagmamahal. Sa ugali yon. Mabait ang babae. Okay lang naman daw yon, sabi ng kanyang ina. Pero nagulat siya nang sabihin nito na may ibang choices siya na mas okay sa buong pamilya niya. Doon niya na lamang may nireto ang mga magulang sa kanya na matataas at magagandang mga babae. Doon nagalit si Andre lalo pat sinabi rin ito kay Pia. Hindi ito tanggap ng buong pamilya niya. At dahil sa galit ay umalis sila sa gabing yon. Ngunit akala ni Andre na hindi siya hihiwalayan ni Pia. Pero dumating ang araw, nakusa na lang itong umalis dahil may iba't ibang babae nang pumupunta sa kumpanya niya. Sige, iyak mo lang yan. Alo ni Jocelyn kay Pearl. Nasa kondo siya ngayon ni Dren sa ibang bansa. Umalis siya ng Pilipinas dahil sa nangyari. Naghiwalay silang dalawa ni Andre dahil hindi siya tanggap ng mga magulang niya. Nahihirapan siya dahil doon, ni hindi man lang sila nagtagal ng 2 buwan. Sobrang saklap. Sinabi ko naman sa'yo na mag-backfire yung ginagawa mo. Bakit naman kasi yan ang naisip nyo?
At saka bakit hindi mo sabihin ang totoo mong anyo? My gosh, pinapahirapan niya lang ang mga sarili niyo. Iritado at pagod na saad ni Dren. Hindi pa ako handa eh. Sasabihin ko naman, hindi ko lang kinayang sakit. Selos. Then bear with it. Alam mo naman ang mangyayari after years. You should really focus on your career. Sagot din ni Dren. Umiyak siya buong gabi roon dahil namimiss niya si Andre pero pinipigilan niya ang sariling tawagan nito. Tamang sinabi ni Dren, kailangan niyang mag-focus sa sarili dahil kapag dumating ang araw na yon ay may ipagmamalaki siya lalo. Ang ganda-ganda na kaya niya. Seryosong mukha ni Pearl habang nakatingin sa malaking salamin na nasa harapan niya. Sinusuot niya ang kanyang earrings. Napatigil lang siya nang bumukas ang pintuan. Nakita niya sa salamin si Dren, ang baklang kaibigan. Ayos na ito at mukhang ready nang umalis. Pinadaan nito ang tingin sa kabuuan niya. Tapos ka na ba, girl? Malilate na tayo. Yeah, perfume na lang and I'm done. Hindi talaga ako makapaniwalang tinatakpan mo lang tunay na ikaw nun. Girl, you look stunning. Nakakainggit. Nakasimangot nitong sabi sa katumanda sa handa ng pintuan. Umirap siya sa nakangising umiling. Tiningnan niya ang kabuuan sa salamin. Nakasuot siya ng kulay pulang fitted dress na sumasayad sa sahig. Nakabon ang buhok niya na may sinasadyang hiblan ng buhok na iniwan. Naka-bold makeup rin siya. Totoo na sobrang ganda niya. Kung alam lang ng mayor yon noon, ay talagang maglalaway ito. Hindi sana mangyayari ang pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Inalis niya ang alaalang yon sa isipan at mabilis na pinaliguan ng perfume ang sarili. Pagkatapos noon ay kinuha na niya ang kanyang purse at sabay na silang lumabas ni Dren sa kanyang mansyon. Papunta sila ngayon sa isang party, selebrasyon ng success ng isang businessman at kilalang kilala niya kung sino ito. Mukhang magugulat si Loverboy mo / former mayor. Mukhang magugulat sa grand comeback mo. Natatawang saad ni Dren nang makapasok sila sa kotse nito. Hindi sana niya ito papansinin nang magsalita na naman ng bakla. In love ka pa rin sa kanya hanggang ngayon, no? That you will make him regret everything with you, hotness. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Gusto niyang lagyan ng glue ang bibig nito para hindi na ito makakapagsalita pa. Naiinis siya. Shut up, Dren. Just focus on driving. Tinawanan lang siya ng kaibigan na mas lalo niyang kinainis. Pinaandar naman din ito ang kotse palabas ng mansyon. Totoong sinabi ng kaibigan. Ang parting pupuntahan nila ay ang party ng lalaking mahal niya. Gusto niya itong magsisi sa ginawa sa kanya. Kung hindi lang siya nagpapanggap noon para mas mapalapit dito, ay ipapakita niyang totoong siya. Mukhang maling desisyon yon. Hindi naman nagtagal ay huminto ang kotse ni Dren sa harapan ng mansyon. Nang makalabas ay naglakad na sila papasok. Hawak-hawak niya ang braso nito. Sigurado ka ba sa plano mong to? Baka ma-fail na naman tapos mag-backfire sa'yo. Tapos wala na palang feeling si former mayor. Di ayun. Di agoy. Iyak ka na naman. Tanong ni Dren, mukhang nangaasar. Mabilis niya itong binatukan kaya napadaing ang bakla. Tumahimik ka nga. Ang dami mong satsat. Alam kong magiging successful ang plano ko. Sus, baka magiging marupo ka lang. Huwag mo nang ituloy. Enjoy na lang natin tong gabing to. Pairap na saad nito kaya mas lalo siyang nainis. Hindi ako magiging marupok. Noong tuluyan silang makapasok sa mansyon ay napatingin sa kanila ang lahat. Malamang late sila. Taas noo si Pearl habang naglalakad. Walang pakialam. Ngunit noong magtama ang tingin niya ng lalaking pakay niya, ay napahinto siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ni Dren. Madilim ang tingin nito at nanghihina siya. Sa pagkakataon na yon ay parang gusto na lang niyang umatras at hindi na ituloy. Mukhang tama nga ang sinasabi niya. Mahinang suminghal si Dren. Sinabi na nga bang kakainin mo rin ang sinasabi mo? Natauhan si Pearl at iniwas ang tingin sa lalaki. Para na kasi siyang hinihigop nito. Tiningnan na lamang si Dren na nakangisi sa kanya.
Inilibot niya ang tingin sa paligid at nagulat siya nang makitang nakatingin din sa kanyang pamilya ni Andre. Alam niyang hindi siya nakilala ng mga ito. Iniwas na lang niya ang tingin ulit. Nakarating na sila sa table na kung saan nandun ang kanyang pamilya at si Jocelyn. Sinubukan niyang huwag ulit ilibot ang tingin. Kinakabahan kasi siyang magtagpo ulit ng kanilang tingin. Alam niyang bibigay siya. Hindi naman nagtagal ay nagbigay na ng speech si Andre sa harapan pero pinatili niya ang tingin sa wine glass habang nakikinig. Mas lalong lumalim ang boses nito at mas lalong nakakaakit. Sinisiko siya ni Dre na nasa tabi niya. Binubulong nito na nakatingin daw si Andre sa kanya. Hindi na lamang niya maiwasang mapalunok. Hindi naman siya siguro nito nakilala. Nang matapos ang speech ay mas lalong naging masaya ang mga bisita, lalo na noong nilalapitan si Andre. Pasulyap-sulyap siya rito. Natatakot na mahuli nitong nakatingin siya. Mukhang nawala ng plano niyang maging cold dito. Nang mapansing nakatingin na ulit ito sa kanya, ay agad siyang tumayo. Hindi na siya nagpaalam at mabilis na naglakad sa hagdanan. Pupunta siya sa CR at nasa second floor yun. Meron naman sa first pero nakaharang ang mga tao sa daanan kaya roon na lamang siya pumunta. May nakakasalubong siyang mga tao na binabati siya. Nginingitian na lamang niya mga ito. At noong makarating siya sa CR ay agad siyang pumasok. Tumungo siya sa sink at nilapag ang kamay roon. Nangihina pa rin siya. Hindi niya pala talaga kakayanin kapag nakita ng lalaki. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, nang biglang bumukas ang pintuan, hindi sana niya papansinin yon dahil baka ibang babae lang nang may makarinig siyang apra ni Locke. Kaya nilingon niya ang taong yon. Ganun na lamang siya nagulat at natigilan nang makita si Andre na madilim ang tingin sa kanya. Andre? Mas lalong dumilim ang aura nito at mabilis na naglakad palapit sa kanya. Napasinghap siya nang hinila nito ang bewang niya kaya napalapit ang katawan niya rito. Akmang magsasalita siya, nabigla siyang sunggaban nito ng halik. Para tuloy siyang tuod roon. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Feeling niya ay mamamatay na siya, lalo na nung nagsimulang gumalaw ang labi nito. Ngunit habang tumatagal ay dahan-dahan na siyang nadadala sa bawat hagod ng labi nito, hanggang sa tuluyan siyang tumugon. Ang halik nila ay puno ng pangungulila, sabik at diin. Wala nang space sa kanilang dalawa, ngunit naghiwalay sila sa halik nang maghabol na siyang hininga. Pinagdikit nito ang kanilang noo, ngunit hindi pa rin siya binibitawan nito. Mukhang wala ring balak. Pia. Lumaki ang mata niya sa gulat. Nakikilala mo ko? Tumaas ang gilid ng labi ni Andre. Why wouldn't I recognize you? You're the woman that I love. Pero pangit ako nun at ibang-ibang itsura ko sa totoo. Sa tingin mo ba I am that dumb not to notice that before? Pearl Perez? Napasinghap si Pearl. Paano? I guess I got curious about you when I started to like you. And make sure ko rin na hindi ka spy para pabagsakin ang kumpanya ko. I'm a little bit good at acting. Hindi makapaniwala si Pearl sa nalaman. Buong akala niya noon ay wala itong alam. Pero tangina, alam pala nito. Habang siya noon ay hindi na alam kung paano sasabihin. And I miss you so much, baby. Akala ko hindi ka nababalik. It's been 2 years. Kinabahan ako. Nagawa ko na dapat kong gawin. Napakagat siya sa labi. But we broke up. Dumilim ang mukha ni Andre. We weren't. Stop saying that. Sabi mo pupunta ka lang ng ibang bansa to breathe. To build yourself. I left you. Nag-cool off lang tayo. Napakagat sa labi si Pearl dahil totoong sinabi ng lalaki. Cool off lang sila dahil marami silang dapat asikasuhin. Plano ni Andre na aalis na ito sa politika habang siya ay gusto maging modelo sa ibang bansa. Dahil rin ayaw sa kanyang pamilya. Ayaw pa nga sanang pumayag ng lalaki pero wala rin itong magawa. Napanguso siya. Wala ka bang ibang babae? You have all my eyes, baby. Alam mong wala. At wala akong balak. And now that you're now here, hindi na kita papakawalan. Wala na akong pakialam sa iisipin ng pamilya ko. I will make you my wife.
Napakagat sa labi si Pearl sa katumango. I missed you too, baby. Mahal na mahal kita. I love you so much. Agad na naglapat ulit ang kanilang labi. Pero sa pagkakataong yon ay puno ng lambing, pagmamahal at lambot. Parang mababaliw siya. Sa wakas ay nagawa na nilang dapat gawin. They will live together forever. Sa buhay ay may mga tao talaga na ayaw sa'yo at hindi mo yon kontrolado. Basta alam mo sa sarili mong wala kang ginagawang masama, maging masaya ka. Huwag pansinin ang mga taong yon.